sa COMELEC na mag-obserba ng halalan sa bansa. Sinabi ni Commission on Elections Director Eliza David, pinadalhan na nila ng imbitasyon ang 25 election bodies na makibahagi sa International Election Observation Program. Magtutungo naman ang mga ito sa bansa para personal na panuorin ang aktwal na nagaganap na halalan sa bansa. Ilan sa mga nagkumpirma ng kanilang pagdalo ay mula sa election commissions ng India, Mongolia, Thailand, Taiwan, Georgia, Maldives, Bhutan at marami pang iba. Hindi naman makikibahagi ang mga election department ng Singapore, Romania at Republic of Korea. Papadalhan muna mga ito ng electronic briefer para pag-aralan ang ilang mga magaganap sa halalan bago ang personal na pagbabantay. Sa puntong ito ng ating balitan, kuha muna tayo ng mga karagdagan report mula sa ating news team. Ilang ho ng mga security guard na italang lumalabag dito sa election gun ban, bahagyang tumaas pa. Ayon yan sa record ng Philippine National Police. May pagbabalita si Bombo Kelly Cordero. Kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga kumpiskadong armas mula sa mga security guards na lumalabag sa gun ban ngayong kasagsagan ng election period. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, umabot na sa 19 na security guards ang nakumpiskahan ng armas simula yan noong January 12. Ani Tuanyo, kinausap niya na ang hepe ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA at pinalalahanan nito dahil mukhang nakakalimot daw ang mga security agency na paalalahanan ng mga security guard na bawal ang magdala ng baril kapag off-duty. Medyo tumaas lang po yung numero natin sa security guard. Umabot na po tayo ng 19. Kausap po yung chief ng SOSIA kahapon. Sinabi natin na mukhang nakakalimot yata yung mga security agency na paalalahanan yung mga security guard. Alam niyo po kasi yung meron po tinatawag na duty detail order. Yung kung saan po nakalagay sa duty detail order na yung mga service firearms sa mga security guard is doon lang.